structural steel. Sa structural works. So ang discussion natin today is structural steel. Tapos yung excavation, di ba na-discuss na yun sa webinar? Pero konti siguro na i-upload ko naman na yung lesson na yon sa prelims. So i-check nyo na lang din yung yung excavation, ganyan yung mga civil works. Okay? And then, diretso na tayo sa architectural works. So, ang coverage ng project ninyo for midterms is architectural works. So, lahat ng architectural works ang iti-take off ninyo. So, yung mga leader, you take note, diba, na ngayong midterms natin is architectural works na yung iti-take off natin. So, halos same lang yung procedure. Mag-upload kayo ng architectural plan sa Plan Swift, i-scale ninyo, tapos magme-measure na. So, ang iti-take off kada palapag is concrete formworks. Floor finishes, wall finishes, yung masonry din, tsaka yung ceiling finishes. Okay, so yun na yung mga iti-take off natin. Tapos, metalworks at tsaka facade. Ayun na yung take off natin ngayong midterm. Yun yung hangganan ng i-submit ninyo ngayong midterms ng project ninyo. Okay, so mga next week siguro mag-start na tayong mag-architectural works para hindi na naman kayo mag-cramming na magpuyat sa kaka-digitize. So mag-digitize na kayo dati ng architectural works ninyo. I-divide nyo na per palapag. Ang pinakamahirap na palapag is ground floor at saka yung may part na naman ng swimming pool kahit sa structural works, di ba? Yun yung pinakamahirap. So, ganun ulit, ang pinakamahirap sa architectural, yung ground floor, pati 7th floor. 7th floor ba yung amenity? Yung may amenity, o yun, 7th floor. Okay? So, yun na naman, hatian na naman kayo. Yung mga walang masyadong naitulong, yung ang dali-dali lang naman yung ginawa sa prelim, tingnan nyo, bigyan nyo na ngayon ng medyo Kasi hiwalay ninyo yung facade. Dapat wag nang magpalapag. Yung may palapag, wag na siyang, yung magpapasad, ako sana, yung magpapasad, wag na siyang magpalapag. Gets nyo? Yung per palapag, yung per floor, dapat na distribution ninyo ng load sa mga classmate ninyo, wag nyo nang bibigyan yung gagawa ng pasad. Kasi masyadong malaki yung pasad. Pwede 2 or 3 yung gagawa doon. Yung pasad, yun yung mismong wall natin sa labas. Mula ground floor hanggang itaas. So, dapat hindi siya isasama sa per palapag na take-off. Separate yun. Okay? Kasi ang concentration niya is yung elevations and sections. Tapos kapag mga finishes naman ng palapag, ang concentration nun is yung setting out, mga doors and schedules, mga ganun. Okay? So kung ibig sabihin na, kung kunyari, si Ira, ang iti-take off niya ay 7th floor, ganyan. Ang 7th floor ang iti-take off niya, kukunin niya yung floor finish, lahat ng locations, ceiling finish, lahat ng locations, yung type of wall, yung wall finishes, yung windows and doors and windows. Lahat yun iti-take off niya. Okay, kasi yung doors and windows, direct counting lang naman yun. Tapos the rest is area na. Okay? Naka-per area na. So, madali lang siya mag-measure. Hindi na kailangan katulad ng mga beams and slab natin na kailangan natin mag-cutting list. Wala nang ganun. Mag-measure na lang kayo per area. Ang na lang is titignan nyo na lang yung mga blow up kung baka yung wall 1.5 lang yung height ng naka tiles, tapos yung the rest hindi naka tiles, yung mga ganyan na lang na iisipin. Okay? Tapos kunyari sa isang location, 2 yung floor finish na nandoon. Mayroon lang daw na tiles doon sa gitna, tapos sa gilid niya is bare na lang. So mga ganun. So tignan nyo na lang yung mga leaders, maghati-hati na lang din ulit kayo, mag-brainstorm na kayo for the midterm project. Okay? So today, bilisan ko na lang yung discussion para matapos tayo kaagad sa virtual. Alam ko medyo unstable yung mga internet connections ninyo. So bilisan na lang natin. Okay? May umiiyak.
So we will be discussing structural steel. So alam kong favorite subject nyo yung structural steel, kaya purgahin ko kayo ng structural steel ngayong araw. So different, yung approach ng designing is different sa take-off, okay? Mas nakaka-enjoy yung take-off ng structural steel kaysa dun sa designing na yon. Kasi alam nyo na, alam ko yung experience ninyo today or ngayon sa subject ninyo na structural steel. So ngayon, we will quantify lahat ng mga structural members na meron sa isang plano or sa isang project. So let's say this is This is a plan no ng isang roofing system. So bubungan ito, tignan niyo na lang yung laki niyo, 154 meters by 105 meters. So yung bahay namin parang nandito lang na part. So wala pa sa 1/3. Nandito lang na part yung bahay namin, no. Dito 10 meters, ito naman 16 meters. So parang mga nandito, ganyan lang yung bahay namin. So ang laki-laki nitong project na to, di ba? 154 meters by 105 meters. So yung roof pa lang niya yan, no? Paano pa kaya kung ilang palapag yan? So napakalaki ng project. So let's check what are the structural steel members na pwede natin i-take off in this project. Okay, so meron tayong LC na 220 by 75 by 25 by 2. Okay, at every 1,000 mm per length with 12 mm diameter sagrad at middle third. Okay, so kung i-interpret ko yan, itong mga lines na to, itong mga lines na yan, no? Yan yung LC natin, yan yung purlina natin. Okay, purlins natin yan, ito yung specs niya 220 by 75 by 25 by 2. Okay, and then yung connection nila, ito yung mga line na yan, nag-alternate na line na yan. Okay, wait lang. Gawa ka ng pointer. Yung mga nag-alternate line na to, ito yan, gumaganyan, ganyan dyan. Yung alternating lines na yan, is yan yung sagrads natin. So yung sagrads, para siyang structural, reinforcing steel bar din, kaso lang hindi siya corrugated. Parang pure lang siya na steel bar. Okay, alam kong na-encounter nyo na yan sa designing nyo ng structural steel, yung purlins at saka sagrads. Na-encounter nyo na ba yun sa designing niyo? Sa structural design? Hindi pa? Okay, hindi pa. So yan yung nakalagay siya, nakarest siya sa truss natin. Tapos diyan ikakabit yung GI sheet natin or yung roofing sheets natin. Doon siya nakarest, tapos binubolt, di ba, yung mga roofing sheets natin doon sa purlina. Okay, yung parang mag-connect yung mga purlin sa isa't isa, mayroong dumaan sa kanila na sagrads. Yun yung sinasabi kong parang reinforcing steel bar na hindi siya corrugated. So yun yung sagrads natin. And then meron tayong yan. So meron tayong yung parang letter X na yan. So same din siya doon sa kanina yung sagrads na parang reinforcing steel bar. Itong cross bracing, 16 mm naman yung ginamit niya. Tapos meron daw siyang turnbuckle. Ito yung turnbuckle. Okay, per piece lang yung measurement dito. Yung sagrads naman is, i-measure nyo yung lineal meter niyan and then i-multiply nyo yung cross-section sa 7,850 na unit weight of specific unit weight ng rebar. So makukuha nyo na yung per kilogram yan. So majority ng mga plano, nandun na sa mismong plano yung specifications ng binigay niyang steel members. So dito siguro ito yung given na mga steel members para sa mga trusses. Okay, so meron tayong W10, yung wide flange 10 by 15 hanggang 40 by 167. So ito yung orientation ng wide flange natin. Okay? So meron tayong depth, thickness ng depth, tapos meron tayong thickness and width ng flange. So nandiyan na rin yung measurements. Okay?
So kung walang given sa plano na ganito, ng specifications, yung properties ng steel members natin, pwede ninyong i-browse yung structural steel manual. So nandoon naman lahat yung mga different types of and sections and properties of steel. Tapos meron kasi akong nakuha sa kapag nag-QS kayo or kapag naging contractor or any related sa construction, okay, meron sa Manila ginaganap every twice a year. Yung una pang mechanical or yung pang mga equipments, yung pangalawa naman is pang pang mga materials for construction, ganyan, mga tulad ng rebars, mga windows, lahat ng pwede sa construction. Ginaganap yan. Ang tawag doon ay PhilConstruct. Philippine Construction ang pangalan niya, pero ang tawag PhilConstruct ang pangalan. So ginaganap yan sa MOA palagi, every twice a year noon, nung before mag-pandemic. So ngayon online na lang kasi yung ginagawa nila. So meron doon mga booth ng mga materials, mga pwedeng mga company nagpo-provide ng services, ng mga materials for construction. So nakakuha ako doon ng book ito. Ayan. So book ito ni Regan. Si Regan ay ay nagbibigay ng services and even materials for construction ng structural steel. Sa book na to, makikita natin yung different types ng structural steel members, yung unit weight niya with ganon. Ewan ko nakikita. So ayan, may mga ganyan. So meron yung mga structural steel members. So halos same lang siya sa sa book manual natin. Okay, yung structural steel manual, yun nga lang, yung mga nandito is yung madalas gamitin talaga. Okay, at saka naka-metric na ito. And then meron na ding mga madalas gamitin na mga checkered plate. So iba kasi yung unit weight ng checkered plate. Nakakita na kayo ng checkered plate, lalo na kapag yung mga mga hagdanan sa labas, yung mga ginagawang hagdan na made of steel, di ba yung apakan nun mostly checkered plate? So yun yung itsura ng checkered plate natin. Parang steel plate siya na may mga corrugation na mga square-square na maliliit. Okay, so yun yung checkered plate natin. So ano ba yung purlins kung hindi pa kayo nakakita? Ito yung itsura ng purlins natin. Diyan kinakabit yung mga roofing sheets natin, di ba? So meron tayong C at saka meron Z, tapos meron ding nesting channel. Okay? So ang madalas natin gamitin is itong C purlin at saka Z. Okay? Minsan-minsan lang itong nesting channel. So yan, itong dalawa na to yung madalas gamitin natin. So kapag tumingala kayo doon sa yung covered walkway doon sa may SMPL, di ba? Naka-seat purlin yung natin doon, yung covered walkway. So siya yan, yun yung purlina na tinatawag. Ano yung cross bracing? So ayan, yan ang cross bracing natin. Okay, at ano naman yung turnbuckle? Ayan yung turnbuckle natin. Okay? Para hindi siguro para maging strong yung part ng roofing natin, kailangan natin ng crossing dun sa sa supported spaces or supported distance ng structural steel para hindi sila mag-bend kapag malakas ang hangin, mga ganyan. So lalagyan natin siya ng cross bracing at turnbuckle. And then we have bolts. Meron tayo, itong apat na to are types of anchoring bolt. Okay? Kapag anchoring bolt, ang tawag, ibig sabihin ine-embed natin siya sa mga concrete natin. Okay? Meron din tayong tinatawag na erection bolts. Yun yung madalas ninyong gamitin sa structural steel design ninyo, di ba? Yung kinoconnect natin, yung steel to steel, so that is erection bolts. Okay? Ang tawag natin doon. Kapag anchoring bolts naman, yung plated hanggang i-embed natin siya
doon sa concrete natin. So yun yung anchoring bolts. Minsan, nilalagay muna natin siya bago magbuhos. Minsan naman, dinidrill natin siya pababa. Kapag nailagay na yun, matigas na yung konkreto or matagal na yung konkreto, gusto natin lagyan siguro ng column dito sa taas. So kailangan natin ng anchoring bolts, di ba? Para mailagay natin yung plates. Ang ginagawa, dinidrill ito tapos nilalagyan ng chemicals or chemical bolt or epoxy to connect yung concrete at saka yung bolt natin. Okay? And then non-shrink grout. So ano yung non-shrink grout? Hydraulic cement grout that produces a big volume when hardened under stipulated test conditions is greater than or equal to the original stalled volume, often used as a transfer medium between load-bearing members. So sa plano, ganito yung magiging itsura. Okay? So gusto mo magpatayo siguro ng column dyan, tapos concrete itong baba niya, itong pedestal, tapos lalagyan mo siya ngayon ng plate. Bago mo lagyan ng plate yan, dapat meron muna siyang non-shrink grout dito sa pagitan nilang dalawa. Kung ito yung concrete, lagyan ng non-shrink grout, tapos lagyan ulit ng base plate. Okay? So kailangan itong non-shrink grout. So bakit kaya? To fill the void between the base plate and the concrete foundation completely and permanently without shrinking or separating from each other or from either. To transfer all loads from the base plate to the concrete foundation to maintain precise. Okay? So yun yung uses nitong non-shrink grout natin. Para hindi mag-penetrate directly yung bearing stress dito sa may part ng steel papunta dun sa mismong pavement natin or dun sa pedestal na concrete pedestal, lagyan muna natin siya ng non-shrink grout. Okay? So ang pag-quantify natin dyan is by volume only. So ibig sabihin kung ganyan lang din naman kanipis, nag-range yan siguro ng 25 mm hanggang 75 sa pinakamalaki lang yung thickness ha. 25 mm to 75 mm yung thickness depende sa plano. So dito siguro nasa 25 mm yung thickness ng non-shrink grout. So yung maka-come up ninyo na volume dyan is approximately point something. Okay? Maliit lang yung quantity pero mahal kasi yung non-shrink grout. So kailangan ninyong i-quantify lahat ng non-shrink grout kahit konti lang yung magiging quantity ninyo or volume ninyo kasi mahal yung pagbili natin dun sa non-shrink grout na yon. Okay? So included siya. So we have structural steel properties of wide flange section. So sa English version or the English units, meron dito, ito yung makikita ninyong properties of steel. So sa steel manual, ito yung makikita natin, di ba? Meron tayong depth, width, web thickness, section area, weight, tapos yung inertia sa X and Y. And then we have the section modulus sa X and Y. Okay, so yan yung makikita nating properties ng steel sa steel manual. So try natin i-interpret. So alam ko naman na diniscuss na to sa inyo ni Sir June, paano i-interpret yung wide flange. So kunyari, meron tayong 27 by 178. Yung 27 na yan yung depth in inches. Tapos yung 178 na yan yung weight in pound per foot. Okay? So let's say punta tayo sa 24 by 104 na wide flange. So ito yon 24 by 104. Okay? So meron tayong depth na approximately 24 inches. Okay, 24.1 yung exact. And then we have a weight of 104 pounds per foot. 104 pounds per foot. Okay? So ito siya. And then kapag metric units naman, so i-convert lang yan into millimeter
by kilogram per meter. So ito kasi yung madalas nating gamitin, itong metric na to in quantifying dito sa Pilipinas para sa bill of quantities natin. Di ba kasi kapag kina-quantify natin ang structural steel, kailangan in kilograms siya. Okay? Lalo na kapag pagbibilin din natin in bulk yung mga structural steel natin, kailangan in kilograms yung pag-measure natin para mabili natin siya in ma-quantify per item yung kilogram per meter yung ibibigay natin sa kanila. Okay? So we have depth with thickness. So same lang din with the metric. Yun nga lang with the English version, yun nga lang naka-metric na itong measurements natin. So let's say ito 4 by 4 by 13. So in English ito, converted in metric, we have 100 by 100 by 19.3. So meron tayong 106, 103 na width, and then 19.3 na unit weight. So let's take this as an example. Okay, so we have 1 and 2 na members dito sa truss natin. Sa top chord and bottom chord daw is a WT or T shape. Okay, so 7 by 60 daw yung top chord natin and bottom chord. Tapos yung mga naka-vertical and diagonal natin, this is 2L, 100 by 100 by 12. Okay? Anong ibig sabihin kapag, di ba kapag L, ganyan? Okay? Kapag L, ganyan yung itsura niya. Kapag 2L yung nakalagay sa kanya, bali nakaganyan siya. Dalawang magkadikit na L. Okay, pa ganun. Okay, naintindihan? Yun yung 2L natin. Baka hindi nyo pa kasi siya nagamit sa structural designing nyo yung ganitong structural member. So may 2L. Baka madalas siya lang siguro makita is yung channel, mga angle, mga wide flange, yung madalas siyang gamitin sa structural steel designing, di ba? Yung wide flange. So yan. So sa plano kasi may mga ganitong blow up plans or spot detail ang tawag. Blow up plans or spot detail or connection detail kapag structural steel. Okay, tignan natin itong age. So dun sa may part na to, okay, ito na yung blow up plan niya or yung connection detail niya. So yung top chord natin ito, tapos meron daw siyang gusset plate which connects yung tatlong 2L 100 by 100 by 12. So may tatlong nakakonect dun sa gusset plate. So may 6 mm thick na gusset plate. Tapos dito sa may part ng ng bottom chord, meron siyang 12 mm stiffener plate. Okay? So yan yung spot. Tapos meron pa tayong 20 mm thick na bent plate. Okay, yan yung gusset plate. Tapos may stiffener plate. Tapos merong 20 mm thick bent plate. Okay? So let's try yung letter E naman na connection detail. Yun sa may top chord. So sa top chord, meron din tayong 20 mm thick na bent plate. Tapos merong 12 mm thick na stiffener plate. And then, yan lang. So para ma-imagine natin, ano bang, kasi nakikita ko lang is elevation lang, di ba? Hindi mo alam kung anong itsura nitong 12 mm thick na stiffener plate. Diba? Hindi mo ma-imagine kung paano niya nilagay. So, let's say, ito yung top chord kanina. So, letter T. Ito na ngayon yung stiffener plate. So, diba? Hindi kapag ganito lang na elevation yung part or cross-section lang na part, hindi mo naman malalaman na triangle pala yung itsura ng stiffener plate, diba? So, kapag binaliktad natin pag ganun yung cut niya, so ganito yung magiging itsura ng stiffener plate. So wrong spelling, plakil, wala. So yan. So stiffener plate natin yan. So paano tayo mag-take off ng structural steel? So first is determine the type of steel and its specification or yung properties niya. So kagaya yung kanina, meron tayong 2L 100 by 100. So yung mga ganyan.
So, isi-search mo, ititignan mo ngayon kung nasa book siya ng structural steel member or binigay siya sa plano. Check nyo kung nandun siya sa plano or sa manual ng structural steel. Next is measure length in the plan. So, gaano ba kahaba yung structural steel member na yon? Okay? Next is check the weight of the specified steel member in kilogram per meter. Okay? Check yung specified steel member. And then if the member is not listed in the structural steel manual, determine the cross-section area and multiply by 7,850 kilogram per cubic meter to come up with the unit weight in kilograms per meter. So let's say, doon sa book manual, hindi mo makita yung ibinigay niya or wala sa book manual yung ibinigay niyang structural steel member. So ang gagawin mo, kunyari ito itong WT7/60, wala ito sa structural steel member na sa structural steel manual natin. Wala yan. Hindi mo siya makita or hindi siya included. So ang gagawin mo para makuha mo yung kilogram per meter nito is kunin mo muna itong area na to, yung cross-sectional area. And then pag nakuha mo yung cross-sectional area, i-multiply mo lang yan by 7,850 kilogram per cubic meter. So yun na yung magiging kilogram per meter natin. This is only true for structural steel, reinforcing steel. Pati included yung mga turnbuckle, yung sagrads at saka yung cross-bracing natin. Pero kapag mga checkered plate, hindi mo pwedeng gamitin itong 7,850. Okay, maliwanag yun. Pag checkered plate, hindi 7,850 kg per cubic meter ang specific unit weight nun. Okay? So, multiply the length of the member with the unit weight to determine the total weight. So, lineal meter, i-multiply mo na lang doon sa unit weight na nakuha mo. So, yun na yung pag-measure natin ng or paano tayo nagko-quantify ng structural steel. So, let's say, ito, di ba? I-measure nyo lang kung ilang lineal meter itong mga purlina natin. Okay? So, given na yung, properties nito, kunyari, L, 100 by 100, ganyan. So, i-check mo na lang sa steel manual kung ano yung unit weight ng member na yon. So, pag nakuha mo na yung unit weight, i-multiply mo na lang kung ilang lineal meter itong nakuha mo dito, yun na yung total kilograms or total weight ng structural steel member na yon. So, yun na yung i-input mo na weight sa bill of quantities, sa BOQ. So, ganun lang kasimple. So, let's say, itong turnbuckle naman. So, kunyari itong turnbuckle na measure mo na lahat kung ilang meters, lahat yung cross-section na yan, ay yung naka-cross na yan. Pag nakuha mo na yung lineal meter niya yan, ay multiply mo na lang siya by yung cross-sectional area multiplied by 7,850. Ang matitira na lang doon is kilogram. Okay, so yun na yung total weight natin ng cross-bracing. Ito namang turnbuckle, direct counting lang ito. Kung ilang piraso, babilang nyo na yan kung ilang piraso. Kunyari, itong isang cross na yan is 4, di ba? 1, 2, 3, 4. 4 lahat yung cross, yung turnbuckle. So bilangin mo na lang kung ilang cross lahat yan, tapos direct counting na lang kung ilan lahat yung turnbuckle. So any type of structural steel member, kahit T-shape, wide flange, lineal meter lang lahat yung i-measure nyo, tapos i-multiply nyo na lang by the unit weight. So yun na yung total weight. So ganun lang ang pag-quantify natin for structural steel member. So mas madali siyang i-quantify kaysa dun sa pagde-design, di ba? So next, ito yung gagawin ninyo. This is yung roofing plan of a driver's lunch. Okay, driver's lunch lang. Okay, kung saan magstay yung mga driver mag-aantay. So, ang meron lang tayo dito,
Okay, meron lang tayong LC, yung per lina natin, na 200 by 75 by 25 by 3.5. And then meron siyang 12 mm diameter na sagrads at quarter points. Okay? So, 1, 2, wala siyang sinabing turnbuckle dyan. So, ibig sabihin, huwag kang mag-provide ng turnbuckle. Okay, ito na yung elevation niyan or yung cross-section ng plan. So, ayan yung mga purlins natin. So, naka-incline dito, di ba? And then, itong dalawa na to, ito, at saka ito yung fascia board natin. So, ito na yung magiging typical fascia truss elevation. So, yan na yan. So, i-multiply nyo lang yung makukuha nyo na to by 2, yun na yung dalawang fascia board na magkabilaan. Okay? So, meron tayong LC dito na 150 by 65 by 20 by 2. And then, ano yung mga naka-cross? So, LC 150, 65. So, lahat yun naka LC 150 by 65 by 20 by 2. So lahat, even yung bottom chord, top chord, at saka yung mga bracings na nandito, yung vertical and web bracing. So pare-parehas. Okay, so hahanapin nyo lang kung ilang lineal meter yan and then hanapin nyo kung anong unit weight ng member na yan. So you work by 5 na lang. Bahala na kayo. Kung sino yung gusto nyong grupo. So, i-upload ko na ito ngayon sa LMS. Yun yung gagawin ninyo hanggang next week, Tuesday. Okay? So, lahat ng structural steel members na to, hanapan nyo ng weight. Okay, naintindihan? 5 in a group. Again, ganun ulit kaya sa ginawa natin sa earthquake kung anong groupings ninyo. 5 in a group, hanggang matapos. So, ipopost ko na rin kung ano dapat yung makuha ninyong mga members dito. Okay, ilalagay nyo pala siya sa isang BOQ in Excel file. Okay, na hanggang next week, Tuesday. Ayan. So, maikli lang yung discussions for structural steel kasi yun lang talaga. Weight times unit weight lang talaga yung pag-quantify natin for structural steel members. Okay, very tricky na lang yun sa pag-measure ninyo kung alam ninyo mag-scale ng plano. Okay, so alam nyo naman na yan, natutunan nyo naman na kung paano mag-scale. You need to upload it sa SketchUp or other applications na pwede ninyong gamitin and then you measure. So, ganun lang kasimple. And then multiply by the unit weight. So, yun na yung total weight. Any questions? Okay, so wala. Wala po. Sige. Total maliit lang naman yung quantity. Sige, pwede na yung 12%. Variance itong tinutukoy mo, Ira? Yes, ma'am. Yung 12% na upper, tas lower. Dun sa, di ba ma'am, ibibigay mo yung answer? Wait lang. Hindi kita marinig. Sandali. Sandali lang. Again? Ma'am, sabi mo, di ba po, ibibigay mo yung parang final answer, tas yun yung magiging basis namin, ma'am. Then, papasok pa rin yung 12% dun na, ano, ma'am, 12% Hindi, ang sa... ibibigay ko lang yung listahan ng Ay, kala ko mga yung members. Wala pang quantity. Kala ko may answer ki na, ma'am. Pero Wala ganun, na. ma'am, pwede po, yung 12%. Oo, 12% ang magiging variance. Ganun pa rin. Tulad ng dati. Wala. Ang ilalagay ko ay table. Kayang-kaya nyo na yun. Ano ka?
ilalagay nyo yung length, tapos ilalagay yung unit weight, o multiplication lang yun eh. O alangan din nyo pa alam mag-multiply sa Excel, paluin ko kayong lahat dyan. Ma'am, yung nasa plano naka-English ba yun, no? Hindi tayo nag-i-English sa mga plans dito sa Pilipinas ha. Okay? Ang ginagamit natin metric. Maski ako, bobo ako kapag English version yung plano. Nag-iisip talaga ako. Pero kapag nakakita na ako ng metric, medyo kahit nakapikit na yung isang mata ko, okay na. Pero kapag naka-English talaga, parang nasusuka ako. Naka-pounds, naka-foot, ganun. Ay, Diyos ko. Kasi yung minsan ata parang meron akong ginawang project online. Australian base yun. Nasuka ako na ayoko. Sabi ko, ayoko ng ganito. Puro kahoy pa man din. Puro timber. Mahilig sila ng pounds per foot. Ganun. Ano yan? Board foot. Mga ganyan. Ayoko ng ganun. Hindi tayo sanay. So, kanila na lang yung pera nila. So, yun. Okay na tayo. So, wala nang question. So, i-upload ko na lang siya ngayon din. Ngayon din sa LMS. Okay, mag-group na kayo, 5-5. Huwag nang magsama-sama yung mga tamad. Kung alam niyo yung kaibigan niyo tamad, huwag na kayong sumama sa kanya. Baka wala kayong matatapos niyan. Mamaya magpa-extend na naman sa Tuesday. Ha? O yung mga tamad ang kaibigan, huwag nang sumama. Alam na this. Tapos nung nag-virtual, nagchismisan pala, hindi sila naggawa ng project. Okay, so yun lang. Thank you. I hope and I pray na may matutunan naman kayo sa QS kahit konti lang. So, I know hindi din stable din yung wifi natin. Yan, so check lang ako natin. Yeah. Okay. So, yun lang. Let's have Mariano kindly lead the prayer. Class, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another successful class, for our teacher who have shared their time and expertise with us, for our classmates who were our partners in this learning session. We are blessed that in spite of the pandemic, we are able to learn and meet one another online. Grant all those who are sick to get well again, and those who are well to stay that way. Grant that we could be able to continue learning successfully. We ask all this in your almighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, so gawin niyo na yung yung assignment ninyo. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Okay, bye-bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye po.